Kumusta po? Sa video na ito, ipapaliwanag natin ng mabuti ang tungkol sa pinalakas na senior high school program. Ito po ang pinakamalaking pagbabago sa ating curriculum sa basic education simula noong nagkaroon tayo ng K-12. Sa halos 30 minutong video na to, tatalakayin natin kung ano ang mga nagbago, bakit ito importante, at ano ang pinagkaiba nito sa dating SES program, lalo na sa mga academic track, strand, elective, at yung mga tinatawag na doorways, o daan papuntang kolehiyo, trabaho o pagnenegosyo. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang senior high school program po ay inilunsad noong 2016 bilang bahagi po ito ng K-12 Basic Education Reform. Nagdagdag ito ng grade 11 para may handa ang mga estudyante para sa kolehiyo, trabaho o pagnenegosyo. Pero sa paglipas ng mga taon, may mga nakitang problema tulad ng hindi pagkakatugma ng mga inaaral sa eskwelahan at ng mga kailangan sa trabaho. Sobrang dami ng subject, mahigit 31 sa loob lang ng 2 taon, pagkalito dahil sa napakaraming strand at hirap din ang mga estudyante kung gusto nilang lumipat ng ibang pagpipilian. At may mga estudyante ring kumukuha ng mga strand na parang hindi naman masyadong magagamit sa tunay na buhay o kulang sa pagpipilian. Kaya kinailangan nating ayusin muli ang SHS para masiguradong mas handa ang mga estudyante sa mga oportunidad sa labas ng eskwelahan. Kaya nitong 2024 hanggang 2025, ipinakilala ng DepEd ang pinalakas na SHS program at sisimulan itong subukan sa ilang paaralan sa school year 2025 hanggang 2026. Sige, pag-usapan natin ngayon ang 5 malalaking pagbabago sa bagong curriculum. Sa dating programa, may 15 core subject na pinag-aaralan sa loob ng 2 taon. Ngayon sa bagong programa, 5 na lang ang core subject sa grade 11. Ang effective communication, life skills, general mathematics, general science, at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Dahil dito, mas magiging simple ang pag-aaral at mas matututukan ang mga importanteng kasanayan para sa panahon ngayon. Mababawasan din ang sobrang dami ng aaralin ng mga bata at yung mga paksang paulit-ulit lang. Sa dating programa, may 4 na track, academic, TVL, arts and design, at sports, na may iba't ibang strand tulad ng STEM, Hummus, ABM at GAS. Sa bagong programa, 2 na lang ang track, ang academic track at ang Tech Pro track. Ang Tech Pro po ay para sa technology and professional. Ang mga elective ngayon, nakagrupo na o cluster-based. Hindi na tulad, dati na kung anong strand mo, yun lang ang pwede mong kunin. Mas malaya na ngayong pumili ng subject ang mga estudyante. Yung mga subject na tungkol sa arts at sports, elective na lang sila ngayon sa ilalim ng academic track, hindi na sila sarili nilang track. Dati kasi pag may pinili kang strand, yun na yung mga elective na pwede mong kunin, parang nakakulong ka na doon. Ngayon, ang mga elective ay nakagrupo na ayon sa tema, may humanities and social sciences, business and entrepreneurship, science, technology, engineering and math o STEM, arts and design, at life and career skills. Pwede nang pumili ng mga elective ang mga estudyante mula sa iba't ibang grupo, depende sa kanilang interest o kung ano man ang maging plano nila sa hinaharap. Isa ito sa mga pinakamakabagong feature o bahagi ng bagong curriculum. Paano ba to? Pipili ang mga estudyante ng mga elective, depende sa kung ano ang gusto nilang gawin pagkatapos ng senior high. Ito yung tinatawag na doorway o pintuan. Ang unang doorway ay para sa higher education, o para sa mga gustong magkolehiyo o mag-unibersidad. Ang pangalawang doorway naman ay para sa employment o para sa mga gustong magtrabaho agad para maging handa na sila. At ang pangatlong doorway ay para sa entrepreneurship o para sa mga gustong magtayo ng sarili nilang negosyo. Halimbawa, kung may estudyanteng gustong magtayo ng maliit na food business, pwede siyang kumuha ng elective na life skills, entrepreneurship, at practical accounting, kahit hindi siya nasa ABM strand na tulad ng dati. Magkakaroon din ng maagang career assessment,
counseling, at pagpaplano para sa tatahakin nilang landas ang mga estudyante, simula grade 10 hanggang sa senior high. Ang bagong kurikulum na ito ay ginawa para mabawasan ang mga estudyanteng humihinto sa pag-aaral, mas maging handa sila sa pagtatrabaho at para mas masaya sila sa kanilang pag-aaral dahil mas malaya silang makakapili ng subject na angkop talaga sa kanila. Sige, tingnan pa natin ng mas mabuti itong mga doorway option. Ito ay para sa mga estudyanteng gustong magpatuloy sa kolehiyo o universidad. Mas bibigyang diin dito ang math, science, communication at research. Ihahanda sila nito para sa mga entrance exam at sa mga kurso sa kolehiyo na naayon sa CHED. Ito naman ay para sa mga estudyanteng balak magtrabaho agad pagtapos ng senior high school. Kasama rito ang mga pagsasanay para sa iba't ibang kasanayan at mga kursong nakalinya sa TESDA. Pwede itong magresulta sa pagkakaroon ng NC2 o NC3 certifications. Ito ay para sa mga estudyanteng gustong magtayo ng sarili nilang maliit na negosyo o tumulong sa negosyo ng kanilang pamilya. Ang mga elective dito ay tulad ng entrepreneurship, marketing at practical finance. Ang focus dito ay sa financial literacy o kaalaman sa pera at pagpaplano ng negosyo. Sa ganitong paraan, masisigurado na ang mga estudyante ay hindi lang basta gagraduate na may hawak na diploma, kundi mayroon din silang malinaw na pupuntahan. Nilinaw po ng DepEd na ang pinalakas na SHS program ay sisimulan munang subukan sa ilang piling paaralan, simula school year 2025 hanggang 2026. Kumbaga, sinusubukan pa lang po ito. Ang mga pinal na gabay para sa kurikulum ay inaasahang ilalabas sa Mayo ng 2025. Ang tuluyang pagpapatupad nito sa buong bansa ay depende pa sa magiging resulta ng paunang pagsubok. Ang mga guro natin ay bibigyan ng karagdagang training at ang mga gamit sa pagtuturo ay babaguhin din para umangkop dito. Ang pinalakas na senior high school curriculum ay isang malaking hakbang para sa ating edukasyon. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga talagang kailangan na aralin, pagbibigay ng mas malayang pagpili ng mga elective, at pag-uugnay ng pag-aaral sa mga layunin nila sa buhay, layunin ng DepEd na ang SHS ay hindi lang maging isang requirement sa pag-aaral, kundi isang mahalagang tulay para sa magandang kinabukasan ng mga estudyante. Kaya sa mga magulang, estudyante, at mga guro, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga eskwelahan. Alamin natin ang mga pagpipilian at sama-sama nating buuin ang isang karanasan sa SHS na talagang maghahanda sa ating mga kabataan para sa hinaharap. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and leave a comment or suggest a topic for our next episode. Catch you later.